Sa muling pagbangon ng kaharian ng Encantadia, unti-unting bumalik ang liwanag sa buong lupain. Ang mga sugat ng nakaraang digmaan ay nagsimulang maghilom. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng bawat nilalang ang katahimikan. Ngunit sa likod ng payapang kalangitan at tahimik na karagatan, may isang sinaunang kapangyarihan na muling gumagalaw sa kailaliman ng mundo. Sa gitna ng gabing, may makinang na buwan, isinilang ang anak ni Lyra at Agnem. Isang batang may dugong diwata at dugong nimfa. Sa mismong oras ng kanyang pagsilang, umihip ang malakas na hangin. Nagliyab ang mga sulod ng kusa, umalo ng tubig sa mga ilog, at nanginig ang lupa sa ilalim ng buong Encantadia. Ipinanganak ang isang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan ng 4 na elemento. Tinawag siyang si Ellyrion. Mula pagkabata, napansin ni Lyra at Agnem na kakaiba ang kanilang anak. Kapag siya'y umiiyak, lumalakas ang ulan. Kapag siya'y natutuwa, namumulaklak ang mga kagubatan. At kapag siya'y nagagalit, kusang nagliliyab ang paligid. Hindi lamang siya isang ordinaryong nilalang. Siya ang unang kalahating diwata at nimfa na pinili ng kapalaran upang maging tagapangalaga ng bagong panahon. Ngunit kasabay ng paglaki ni Ellyrion ay ang pagdating ng isang nakakakilabot na propesiya. Ayon sa sinaunang kasulatan ng mga Bathaluman, darating ang araw na magigising ang Bathaluman ng karagatan, ang pinakamalupit at pinakamabagsik na bahala na minsang ikinulong sa kailaliman ng madilim na dagat libo-libong taon na ang nakalipas. Si Bathaluman Azrakar, isang Diyos ng galit, unos at kadiliman ng karagatan. Sinasabing kaya niyang lunurin ang buong Encantadia sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang tinig ay kayang magpabagsak ng bundok at ang kanyang galit ay nagbubunga ng higanteng alon na sumisira sa mga kaharian. Sa bawat paggalaw niya sa ilalim ng dagat, nagigising ang mga halimaw na matagal nang natutulog sa kailaliman. Dahil dito, lihim na sinanay ni Lyra si Ellyrion. Sa kagubatan ng Lireo, tinuruan siya ni Lyra ng karunungan ng mga diwata kung paano kontrolin ng hangin at gamitin ang liwanag laban sa kadiliman. Samantala, dinala naman siya ni Agnem sa mga sagradong dagat ng mga nimfa upang matutunan ang galaw ng tubig